Fernandez sa Daily Tribune. Hello po sa SB, Mayor. Ayun, question natin kay Rian is before mo simulan tong latest na journey mo sa We're in Manila's Host, meron ka bang naging special na request? And sundot na rin na tanong is, paano mo siya pinaghandaan yung magiging role mo dito? Special request, well sa totoo lang, minsan may mga nakikita ako sa social media, gano'n, mga trending na nagbebenta ng sarili nilang inventong food or sarili nilang atake sa food na well-loved already. Sorry, you're gonna catch me talking about food a lot because that's my obsession in this show. I want to taste everything and eat everything. So, there's that. May yung mga nakikita ko na trending sa social media, gusto kong puntahan. And then honestly, kung saan nanggaling talaga yung concept ng show na to is sa mga kwento ni SB sa akin, pag may napuntahan na naman siyang lugar na parang, may ganyan, may ipapadala siya sa akin na video or picture, or minsan uuwian niya ako ng pagkain from that place. And then, ayun, parang I just wish na it was me out there exploring kasi ang daming mga unknown pa na places that I can discover. And then how I prepared for it? Well, actually, I've had naman several shows na lifestyle. And ayun nga, I think the best way I can prepare to host a show like this is just to be spontaneous, authentic, and honest. I believe that naturally my face is like an emoji na hindi ko minsan natatago ang aking nararamdaman, nakikita siya kagad sa aking mukha. And that's part of what will help me share these experiences with the audience. Na parang, when they see my face, parang sila na din yung naka-experience. Okay, another question from Orly of DZRH. Magandang hapon, umaga. Umaga pa ba? Hapon na, gabi, madaling araw. Dito muna kay sa pinakamamahal kong mayor. At of course, next sa'yo, Rian. May mayor, ayan, may mayor ko to eh. Question ko lang, ito bang We're in Maynila ay may kinalaman dito sa pagtakbo mo bilang mayor ng Maynila? May kinalaman po ito sa pagdiskubre ko at sa pagmamahal ko po sa Maynila. Dahil doon sa kakaikot ko ngayon, doon ko nakita na napakadami pang magagandang lugar sa Maynila na ako mismo, kakadiscover ko lang. Sabi ko, sana mas makita ito ng mga kababayan natin. Hindi lang ng mga kababayan natin sa Luzon, pero buong Pilipinas. Para pag pumunta sila sa Maynila, may mga pupuntahan sila. This is also a way to promote the city, to promote its tourism, and also to help the local industry. Alam niyo po, ako isang negosyante, isa rin akong vendor, at gusto kong tulungan yung mga kapwa kong negosyante na nag-uumpisa. Ang daming maliliit na negosyante nag-uumpisa ng kanilang mga negosyo, mga kainan, mga lugar kung saan sila kumikita, at gusto ko silang tulungan. At lagi ko naman sinasabi sa Maynila na tutulungan ko sila, tulungan ang mga sarili nila. So, with the help of this show, mapapakita natin hindi lang yung ganda ng Maynila, kundi yung resilience at kasipagan ng mga negosyante natin. And doon po, sa pamamagitan ng show na to, matulungan na rin yung kanilang mga negosyo. Ayun, alam ko, I hope na isa sa mga pupuntahan nyo ay ang Divisoria, particular na Ilocano at Padirada. Dahil dinayaan na yun yung Padirada, napakaganda nun. Ang dami mga pupuntas doon. Kay Rian, Madam, dito ba sa We're in Maynila, gano'n ka kahanda para subukin pa? Kasi maraming kalihon sa amin. Sa Maynila, sa Tondo particular. Maraming mga kalihon, mga maliliit na lugar na kung saan matatagpuan din yung mga masasarap na pagkain. Willing ka bang gawin ito para sa programa mo na We're in Maynila para ipakita sa buong mundo, sa buong na ang Maynila ay maganda, may matatagpuan masasarap na prutas, at mayroong mga tourist spot. Gagawin mo ba ito?
Yes, kung saan kami makakahanap ng masarap na pagkain, a bit of adventure, magandang tanawin, pupuntahan namin lahat talaga yan. Ang dami ko nang nakita at nakilala na mga small business owners na dapat talagang bigyan ng pansin yung pinopromote nilang parts of Manila. I believe that the people is really what makes the city so colorful. Yung mga original nilang ideas na ginagawa nilang negosyo, na ginagawa nilang produkto, na pwede talagang ipagmalaki sa buong Pilipinas. Nag-raise si Miss Janice Navida of Bulgar. Hi Rian, congratulations on your new show and kay SB sa iyong pagtakbo. Good luck. Ang question ko kasi kanina na-explain na ni SB kung bakit instead of choosing you na pumalat as host ng show, binigyan kanya ng chance na magkaroon ng bagong show. Pero gusto kong malaman, anong balak dun sa Dear SB after the elections? Babalik ba siya and ilang season lang yung itatakbo ng We're in Manila or itutuloy ito and we'll have another time slot? Ano mga plan? Sa ngayon po, ay magpapatuloy pa rin naman yung Dear SB, pero online. Hindi lang talaga ako pwede sa television dahil sa aking pagtakbo. Kaya si Rian po yung magpapatuloy. At titignan natin sa mga susunod na mga buwan kung ano yung mga kakalabasan. Kasi malapit na po yung eleksyon. At pag tayo pinalad po na manalo as mayor ng Manila, ay doon natin mapag-iisipan kung pwede nating magiging partner yung We're in Manila sa pagpo-promote po ng aming lungsod. Dahil ako po ay magkakaroon na ng isang full-time job, baka hindi na ako makabalik dun sa Dear SB. Bagkus, pwede na kami makapagtulungan dito sa We're in Manila para mas lalong matulungan yung turismo ng Maynila at yun nga, yung mga maliliit at mga nagsisimula ng mga negosyante para ma-promote yung kanilang mga negosyo. Although may suggestion si Tito Lar na pagkatapos ng election season, yung Where in Manila, magiging Somewhere in Manila. Ang ganda nun Tito Lar yan Uwiti. Ay, salamat Diba? ka. Ang ganda. Somewhere. Ba't di natin naisip Pwede yun ngayon Pwede pang Wala na, baguhin. na-launch na. Pwede pang baguhin Hindi naman sinabi. Somewhere in Manila. Direct, yung mga production namin, may suggestion napakagandang Napakamot idea. na direct. Bakit? Kasi sinabi pa. After na. Pwede pa May oras pa Galing dito Lord, naisip niya yung wiki. And may second question ko. Kasi Rian nakilala ka as parang classy, na social, di ba? Pero with this show, parang magiging pangmasa ka talaga. Tapos yung the kinds of food that you're going to eat, yung parang mga street food, di ba? I just wanna know kung ito ba ay part of Sam's influence sa'yo, mula nung naging kayo, or even before, tinatry mo naman yung mga ganitong klaseng food. Sa totoo lang po yung mga favorite kong kainin, kunwari pag nasa taping ako at kunwari kung hindi ko trip yung ulam, magpapabili na ako ng either Betamax or Isaw or Fishbowl. Yun po yung top 3 ko na favorite. Number 1 ko talaga yung Betamax. So I think I really do have a medyo adventurous palate. But I think that's what makes us get along also. Kasi we're always willing to explore, di ba? We always have these fun experiences together na pag may nadidiscover siya, alam niyang, ay nako, matutuwa dito si Rian, may matitaste na naman siya for the first time. Ayun, so pinapa-experience niya sa akin yung mga ganon. But yeah, I think I've always had it inside me since childhood pa. Yun, so add ko lang, lingid po sa kalaman ng iba, akala kasi si Rian, ganyan kaganda, sosyal, hindi kumakain, pero mas mahilig pa siya sa akin dun sa mga ibang mga street foods. Oo nga
Mas Oo. nalaman pa pala ako. Oo, mas nalakabang pa siya sa akin. Kaya nga dito, mas makikilala natin siya. Dadalhin ko siya sa mga iba't ibang iskinita, iba't ibang mga magagandang lugar. Sabi nga ni Kuya, ni Morley na pupuntahan natin yung talagang mga lugar kung saan hindi na feature, hindi na pupuntahan, pero talagang karapat dapat naman matikman at ma-promote. May follow-up lang, Rian. Ano daw yung favorite mo na street food sa Miss Janice? Na pwede siguro maging trademark ng Manila para mag-promote. Fishball. Saka isa. Isa. Trademark ng Manila. Well, ako, di ba meron pong siomay nila? Yung nanggaling kasi yun ang Chinatown ay nasa Manila. So, you would expect na yung siomay, although we know it's Chinese food, di ba? Parang sobrang Philippine staple na siya eh. So, yun yung siomay ng Maynila, yung mas malaki, mas masarap, ganon. Pang-ulam level na siomay. But, ayun, marami din eh, di ba? Minsan lang may nauso yung, anong tawag dito? Pero this all over the Philippines na din. Yung balot na may chili garlic, na may Sa ibabaw. inihaw. Ang sarap din nun eh. So, maraming mga sizzling na balot. So, marami ding mga food na gano'n na akala natin, na try na natin, and everything. Pero yung mga small business owners ang gumagawa ng sarili nilang version or twist na minsan sumisikat across the whole country din. Okay. Ang dami sumisenyas. Okay. Si Miss Neri of GMA News. Hi, good afternoon. For Ian, sunod ko na lang din yung tanong ni Janice kasi yun nga, you have the image na medyo social daw. Can we expect you to come or to go to places such as far as Ilaya, mga ganun, Pierre, para ma-explore mo yung buong Maynila? Siguro po part po yun ng image ko, pero ang hirap kasi pag nanggaling sa akin eh. Pero maniwala kayo sa akin, sa totoo lang, hindi naman ako maarte. Magkaiba naman yung sinasabi yung Inglesera or gano'n sa maarte. And honestly, ang mga tao po sa showbiz, although akala mo glamorous, gano'n, hindi ka talaga pwedeng maarte sa negosyong ito. Kasi lahat talaga mapupuntahan mo at lahat ma-experience mo. Gagapang at iiyak at sasampal-sampalin ka sa putik. Walang maarting gumagawa nun. So, I'm actually very adventurous and I love to experience new things. So, oo, kahit saan pa talaga nila ako dalhin. Ang gagaling nga ng mga researchers ng show na to eh. Kasi, although I've been alive for 34 years, living in the Philippines my whole life, dito ako lumaki, ang dami pa rin nilang nahahanap ng mga bagong experiences for me. So, I think yun din yung mangyayari din sa audience namin. At maging kay SB nga eh, dito na nga siya sa Manila lumaki. And yet, may mga first-time experiences din siyang nangyayari pa rin every day. So, yun yung gusto kong ma-feel din ng audience natin. Kahit dito sila nakatira, ay, di pa natin napuntahan yan, oh. Ang dami pa lang pwede pang magawa at ma-experience at mapuntahan. At pwede kong dalhin dyan si Jowa sa next date na. Ganun. Last na lang, siguro yung top 3 that comes to mind na places, aside from food spots, no, na nagulat ka na meron palang ganito sa Manila. Well, may hindi pa ako napupuntahan, but apparently, nakita ko lang sa social media yung may bagong attraction yung Ocean Park. Hopefully, mapuntahan namin. Ano pa ba? Na hindi food? Daya naman. Foodie ako eh. Marami pa akong hindi napupuntahan, pero marami din akong nakikita on social media. Gusto ko puntahan yung bata na nagbebenta ng hotdog. Kilala niyo ba yun? Nakita niyo na ba yun? Yun, gusto kong puntahan yun. Ayun, marami pa kasing iba. Meron din kami nagawa na
Chinatown episode and marami akong hindi pa na-experience in terms of mga traditional Chinese medicine that's very available here in Manila. Meron pa tayong Mag-add lang ako. Actually, yun din yung isa sa mga purpose ng show. Mapakita din sa amin, mapuntahan namin yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Maraming pa akong magagandang lugar, masasarap puntahan sa Maynila. Kaya nga po, yun ang ginawa nating show. Hindi lang yung mga alam namin, kundi yung mga hindi pa namin na-explore, hindi pa namin napupuntahan na sa tingin namin talagang deserve mapakita, deserve ma-promote, at deserve mapuntahan. Yun po talaga yung purpose ng Where in Manila. Thank you, SB. Last 2 questions na tayo para i-save natin yung mga ibang questions later. Thank you, si Miss Mercy Hart. Good afternoon po sa ating lahat. Para po sa inyong dalawa, Rian and Dear SB, kapag nagpakasal na kayong dalawa, saan kayo titira? Sa You can Manila? always Sa count on Manila? Tita Mercy. Sa Manila ba? And where in Manila? Wow, may ano yan, may connect. Ako, masasagot kita, pag nangyari yon sa Maynila po kami kakasal. Where in Manila? Somewhere in Manila. Minsan pinag-uusapan namin, may mga pinupunta kami lugar. Sabi ko po ba, ako pwede rito, dito. Kasi po, devoto po ako ng Mala Nazareno. Kaya lagi ko binabanggit. Po, okay lang ba sa'yo na if ever, dito tayo? Ikaw, Rian. Bahala ka. Ganun. Kung saan mo gusto. Nagpagupit ka ng buhok, Rian? Dito ba? Oo, no, broken hearted. O sa Manila? Sa Manila? Nagpagupit ka ng buhok, mahaba ang buhok ko, namin tayo sa Sa Taguig ako nagpapagupit. Anyway, sige, sana sa Manila na nga kayo tumira para kung maging mayor si Dear SB, mapupuntahan namin kayo. Thank you. As always, hindi talaga kompleto ang press con kapag walang tanong si Tita Mercy. Okay, si Tita Arlene the last. Hello, Rian. Alam natin ang Luneta, trademark na yun ng Manila. It's very historical. Nakita mo ba ang sitwasyon ngayon? Kung may gusto kang baguhin sa Luneta para mas lumutang maging tourist attraction, ano? Luneta. As a whole. Ano sa gusto? Ano pang gusto mong idagdag or baguhin? Ikaw kasi yung mayor, ayusin mo yung luneta. Pagandahin mo yan. What do I think? Siguro lalagyan ko ng mas maraming mga areas doon na pwede ang na magiging komportable or mag-enjoy ang mga bata. Mga spots doon na magiging komportable ang mga seniors. Ganun. Kasi Luneta is very big, open, wala din siyang masyadong shade. So, lalagyan ko lang ng area. Pero it's not for me to do. It's just a suggestion to anyone who wants to do it. Ano na lang, Rian. Naging part, o napunta ka ba, naging part ba ng kabataan mo ang Manila Zoo? Yes! Yeah. of So, ngayon course. daw binado, nakita mo na ba yung pagbabago? Kasi ako naging part din ako ng Manila, sa Manila Zoo. So, talagang, yung trademark sa akin, magiging memorable ng Manila Zoo and Luneta sa akin. I think so too. It's important talaga for every place to have yung talagang spaces na para lang talaga mag-enjoy yung public because that's how people take pride in where they are and where they live, di ba? At saka doon din sila nagiging proud na, ay, dadalhin ko din yung kakilala ko dito, ganun, may enjoy niya. Pero to be honest, hindi pa ako nakakapunta recently. Pero naalala ko lahat ng mga field trip ko nung bata, laging dito sa Manila. Mga museums, tsaka yung
we'll entertain more questions from the media friends and we'll get hold of Rian and SB more later. So back to you, G. Thank you.